Paano ba pinapalitan ang background ng isang photo o larawan gamit ang Photoshop? Ipapakita ko iyan sa videong ito ng step by step, kaya panoorin ninyo hanggang dulo ng videong ito. At para mapanood ninyo ang mga susunod na videong gagawin ko, i-click muna ninyo ang subscribe button at bell button sa ibaba. Heto, binuksan ko ang Photoshop. Gumawa muna tayo ng file. File, New, bigyan natin ng pangalan, Change Background. Magtakda tayo ng laki ng canvas. Ito ang nakikitang working area. 11 inches ang haba at 8 inches ang taas. Para baguhin ang background color ng canvas, i-click ang color picker button na ito. Bubukas ang color picker. I-drag ang color slider para makita ang iba't ibang kulay. Pagkatapos, pumili at i-click ang isang kulay para sa background ng canvas. Pipiliin ko ang white o puting background. I-click ang puti. Tapos, i-click ang OK. I-click ang Create. At heto ang 11 by 8 inches canvas na may puting background. Dito sa canvas natin ilalagay ang photo o larawan ng babaeng model at ng background. Mula sa inyong Mac Finder o sa inyong Windows browser, piliin ang photo file ng babaeng model at i-drag o hilain ito patungong Photoshop canvas. Bubukas ito sa canvas ng Photoshop. Para ma-adjust ang laki at posisyon ng photo o larawang ito ng model, kailangang nasa transform mode ito. Ang photo ng model ay nasa transform mode na dahil makikita ang mga buton na ito sa itaas. Kung wala ang mga buton na ito at para i-switch on ang transform mode ng isang photo o larawan, piliin at i-click ang naka-unlock na layer nito sa bandang ibaba at i-press ang Command T kung gamit ninyo ay Mac o Control T kung gamit ninyo ay Windows PC. Habang nasa transform mode, i-drag o hilahin ang larawan ng model para iposisyon sa bandang ibaba. Kung okay na ang posisyon, i-click ang check button sa bandang itaas at matu-turn off ang transform mode. Para ma-i-adjust ang laki ng canvas sa screen o mag-zoom in o mag-zoom out, i-press sa keyboard ang Option at ikutin ang scroll wheel ng mouse sa Mac o Alt at ikutin ang scroll wheel ng mouse kung gamit ninyo ay Windows PC. Ngayon, para piliin ang babaeng model sa photo, hanapin at i-click ang Quick Selection Tool sa toolbox sa bandang kaliwa. Sa itaas, ang Quick Selection minus ay magtatanggal sa pipiliin. Ang Quick Selection plus ay magdadagdag sa pipiliin. Ang brush size ay pwedeng i-adjust depende sa larawan at gustong laki ng gumagamit. Ang brush size na gagamitin ko ay 90. I-click ang Quick Selection Plus para piliin ang babaeng model sa photo. Ilagay ang cursor sa loob ng babaeng model at patuloy na i-press o idiin ang cursor habang inililibot sa loob ng babaeng model, kagaya ng ginagawa ko. Huwag pupunta sa labas ng babaeng model para huwag mapili ang labas. Sakaling mapili ang isang bahagi sa labas ng babaeng model o may gustong alisin sa napiling bahagi, i-click ang Quick Selection Minus tool sa itaas para tanggalin ang sumobrang bahagi, kagaya ng ginagawa ko ngayon. Ngayong kumpleto na ang pagpili, i-release o bitawan na ang left mouse button. Para pansamantalang tanggalin ang background at ang di piniling lugar, i-click sa taas ang Select and Mask button. Mabubura ang background ng babaeng model at makikita ang puting background ng canvas layer na nasa ilalim nito. Mapapansin din na sa gilid ng buhok sa labas na bahagi, hindi nakopya ang maliliit na buhok sa labas. Para ayusin ito, i-click ang Refine Edge Brush tool sa bandang kaliwa. Sa taas, i-click ang plus o minus
para magbawas o magdagdag sa pipiliin. Ang kumbenyenteng brush size na gusto kong gamitin ay 150. Sa bandang taas, i-click ang View drop-down arrow. Pwedeng pumili ng View para madaling makita ang gagawing pagbabago. Sa kasong ito, pipiliin at i-click ko ang Black and White para madaling makita ang buhok. Pagkatapos, ilagay ang cursor sa gilid ng buhok lalo na sa labas na bahagi. Idiin ang left mouse button at ipinta ito sa palibot sa gilid ng buhok, lalo na sa labas na bahagi. Lalabas at makikita ang bahagi ng buhok na hindi nakopya kanina. Bumalik muli sa View drop-down arrow sa bandang kanan sa itaas at i-click ito. Piliin at i-click ang On Layers. Pagkatapos, OK. Ngayon, sa pinakababang bahagi sa kanan, i-click ang Add Layer Mask button para tanggalin ang background ng babaeng model. Ayan na. Makikita na rin ang maliliit na buhok na hindi nakopya kanina. Ngayon naman, paano baguhin o maglagay ng ibang background? Pumuntang muli sa Finder kung gamit ninyo ay Mac o sa Windows browser kung gamit ninyo ay PC. Ngayon, i-drag o hilahin ang larawan ng bed background para iposisyon sa likod ng babaeng model. Kung okay na ang posisyon, i-click ang check button sa bandang itaas at mata-turn off ang transform mode. Kapag naka-off ang transform mode, hindi na pwedeng i-adjust ang laki at posisyon nito. Nawala ang babaeng model dahil napapatungan ng bed layer ang model layer. Para makita ang babaeng model, i-drag ang bed layer sa ilalim ng model layer. Maliit ang babaeng model kumpara sa bed. Para i-adjust ang laki at posisyon ng babae, piliin at i-click ang model layer. I-turn on ang transform mode, Command T sa Mac o Control T sa Windows PC. Makikita ang maliliit na square handle sa palibot ng boundary ng larawan. I-click ang isa sa mga handle. Pagkatapos, i-press ang Shift key sa inyong Mac at hilahin ang handle palabas ng model para palakihin ang larawan. Sa gamit kong Mac, importanteng nakapress ang Shift key habang hinihila ang handle para mapanatili ang proportion ng photo. Sa Windows PC, sa 2019 release ng Adobe Photoshop, hindi na kailangang i-press ang Shift key. Kung gusto pang i-adjust ang properties ng model, i-click ang mask layer nito at i-click ang Select and Mask button sa itaas. Lalabas ang Properties panel. Dito, pwede pang i-refine o i-adjust ang ilang properties ng layer. Para i-save ang bagong larawang ito, pumunta sa Main menu. I-click ang File, Save As, bigyan ng pangalan. Piliin ang destination folder. Piliin ang format. Sa photo format, ang pangkaraniwang ginagamit ay JPEG, PNG o BMP o bitmap. Pero may iba pang format na pwede ninyong pagpilian. At sa wakas, i-click ang Save. Heto ang original photo at heto naman ang larawang napalitan ang background. Hanggang dyan na lang po. Para mapanood ninyo ang mga susunod kong video, i-click ang subscribe button at bell button sa ibaba. Hanggang sa muli!